2 araw na ang nakalipas mula nung umalis si Fatima ng mansyon at patuloy pa rin niyang nararamdaman ang kahungkagan sa kanyang puso. Labis niyang namimiss si Hendrix. 2 gabi nang hindi siya nakakatulog na maayos dahil sa kakaisip niya sa lalaki. Hindi rin to tumatawag sa kanya at wala ring text kahit isa man lang. Nakalimutan na ba siya nito? Tanong ni Fatima sa kanyang sarili. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Bumangon siya at pumunta ng banyo para maghilamos. Kulang siya sa tulog, kaya nakakasama sa katawan kung maliligo siya. Saglitan nag-isip siya kung ano kayang nararapat niyang gawin. Magre-resign na lang ba siya sa trabaho at uuwi ng probinsya o patuloy pa rin magtatrabaho sa Bangko de Oro? Kasi kung uuwi siya sa kanila, hindi na sila magkikita pa ni Hendrix. Gaya ng dati, si Fatima ang nagsasaing at naghahanda ng pagkain para sa kanila ni Kay. Sanay naman siya sa ganitong trabaho, kahit nung nasa probinsya pa siya. Pero simula nung tumira siya sa bahay ni Hendrix, hindi niya to nagagawa dahil ayaw naman siyang payagan ng lalaki. Marami daw namang mga katulong, kaya hanggang kain at tulog lang siya sa mansyon noon. Mars, good morning. Ba't di mo ako ginising? Ako na sana nagluto. Alam kong hindi ka na sanay maghanda ng pagkain. Sabi ni Kay. Hindi ni Fatima na malayang lumapit pala to sa kanya dahil abala sa kakaisip sa dating buhay niya doon sa mansyon. Okay lang naman Mars, ikaw talaga? 6 na buwan lang naman akong tumira sa bahay ni Hendrix. Nakangiting tugon niya. Mars, hindi ba tumawag si Hendrix sa'yo? Tanong ni Kay. Hindi Mars, siguro nakalimutan na ako noon. Wala din namang dahilan para tawagan niya ako eh. Wala nga ba tagang dahilan Mars? Nanunuksong tanong nito. Hay naku Mars, wag mo na akong kulitin pa. Maligo ka na nga. Bilisan mo ha, at baka mali tayo. Tinanguhan lang siya ng kanyang kaibigan. Saka to pumasok ng banyo. Habang hinihintay ni Fatima ang kanyang kaibigan, kinuha muna niyang kanyang cellphone at nag-scroll-scroll sa kanyang FB account. Hanggang sa nakita niya ulit na may tagpo sa Hendrix mula kay Jewel. Finally, you're free. Hoping for our second chance? Ito ang caption na kanyang nabasa doon sa picture na ipinost si Jewel. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot dahil doon, lalo na nung tingnan niya ang pictures ng dalawa na masayang magkasama. Alam niya mga bagong kuhama ngayon. Naisip niya, kaya pala, hindi na tumatawag si Hendrix sa kanya o kaya nag-text man lang dahil nagkakamabutihan na pala sila ni Jewel. Hindi na yan namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ba't ang sakit? Isang bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong. Mars, okay ka lang ba? Tanong ni Kay. Tapos na pala tong maligo. Hindi kasi siya nakitang lumabas to ng banyo. Dahil naging abala siya sa pagtitig sa post ni Jewel. Ano yung tinitingnan mo Mars? Bakit umiiyak ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Saka kinuha nito ang cellphone niya. Ang bruhang babae? Kapal na muka at siya pa taga-magana mag-post? Naiinis na wika ni Kay. Hayaan na natin Mars, wala namang anong namamagitan sa amin ni Hendrix. Tiningnan siya na makahulugan ng kanyang kaibigan. Wala nga ba talaga? Kasi ibang nakita ko noon sa inyong dalawa ni Hendrix eh. Kahit nung nasa Batangas tayo, nakita ko kung paano nyo tingnan ng isa't isa. Napaka-sweet nyo nga eh. Para nga kayong tunay na mag-asawa. Wika nito. Hindi si Fatima nakasagot. Wala naman siyang kaalam-alam na yon ang tingin ni Kay sa kanilang dalawa ni Hendrix. Kaya siguro, hindi nahalata ng mga katulong na nagpapanggap lang sila mag-asawa. At saka Mars, hindi ba ipinangako mo kay Doña Rosita noon na hindi mo iiwan si Hendrix? Pagpapaalala nito. Hindi ko naman iniwan si Hendrix Mars eh. Pero ano magagawa ko kung makikipagbalingan siya kay Jewel, di ba? Emosyonal niyang sagot. O siya Mars, kain na tayo at mamaya na tayo mag-usap ulit. Sabi nito. Naging abala si Fatima sa pagtipan ng keyboard sa computer na makatanggap siya ng tawag mula sa LTO. Sinabi nitong pwede na niyang kunin ang kanyang driver license. Tuwang-tuwa naman siya at kahit papaano,
na makapag-drive na siya ng kotse kahit walang kasamang professional driver. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag mula kay Eric. Ayaw niya sanang sagutin, ngunit iniisip niya, wala namang masama kung makikipag-usap siya rito. Pumunta siya sa ladies' room dahil ayaw niya marinig ng mga kasamahan niyang pag-uusap nilang dalawa. Hindi pa kasi alam ng mga ito na hindi sila totoo mag-asawa ni Hendrix. Hello Eric, napatawag ka? Pwede ba kita maimbita ng dinner mamaya? Sabi nito. Sandaling natahimik siya. Hindi ni Fatima alam kung papayag ba siya. Pero naisip din niya, wala namang masama kung susubukan din niya makipag-date ulit kay Eric. Total naman, hindi na tumatawag sa kanya si Hendrix at parang nag-i-enjoy na tong kasama si Jewel. O di kayo nagkabalikan na ang dalawa. Fatima, sige. Pero pwede ko bang isama si Kay? Tanong niya. Walang problema Fatima, saan ba tayo? Antayin mo na lang kami. Dala ko naman ng kotse, kaya huwag mo na kaming susunduin pa. Sabi niya, okay, sa Annabelle's Restaurant tayo, around 7 p.m. Sige Fatima, see you. Wika nito. Matapos sila mag-usap ni Eric, bumalik na si Fatima sa teller desk. Tiningnan lang siya ni Kay ngunit hindi na to nagtanong pa. Dahil alam naman nito na hindi siya nagkukwento ng mga personal na bagay kapag oras ng trabaho. Na mag-lunch break na at nasa loob na sila na karinderya na palagi nilang pinupuntahan, hindi na nakatiis ang kaibigan niya at nagtanong na to sa kanya. Si Hendrix ba yung tumawag sa'yo kanina, Mars? Hindi Mars, si Eric yun. Nagyayaya sa isang dinner mamaya sa Annabelle's Restaurant. So, anong sabi mo? Pumayag naman ako, Mars. Wala naman siguro masama kung makikipagkita ko sa kanya, di ba? Aniya. You mean? May feelings ka pa dun sa manloloko mong ex-boyfriend? Nainis na tanong ni Kay. Hindi ko alam, Mars. Ang alam ko lang, naiisip ko pa rin siya hanggang ngayon. Si Hendrix, mahal mo ba? Tanong nito. Hindi si Fatima sumagot. Ayaw niya tong sagutin. Buti na lang at hindi na nagpumilit pa si Kay. Pero sama ka mamaya ha? Ano? Ba't kailangan ko pang sumama? Ano naman ang gagawin ko dun? Maging scorer nyo lang? Nakasimangot na tugon nito. Hindi na lamang si Fatima nagbigay ng komento. Alam naman niya na ayaw na talaga ni Kay kay Eric para sa kanya. Noon, botong-boto naman to sa lalaki. Pero simula nung niloko siya ng kanyang dating nobyo, nag-iba ng pakikitungo nito. Hindi naman niya masisising kanyang kaibigan. Pero ano pa nga ba magagawa niya? Pumayag na siya makipagkita sa lalaki mamaya. 3:00 pa lang ng hapon at nagpaalam na sila ni Kay na maagang lalabas ng bangko kasi pupunta pa sila ng LTO para kunin ang kanyang driver's license. Pagkaraan ng 30 minuto, nakarating na sila doon at nakuha na niyang kanyang lisensya. Nagpa siya siyang umuwi muna ng apartment para makapagpalit ng damit. Total, at maaga pa naman. Hindi ko ba talaga sasama, Mars? Tanong ni Fatima. Hay nako, hindi na Mars. Baka mabadtrip lang ako doon. Hanggang ngayon galit pa rin ako sa Eric na yon dahil sa panlolokong ginawa niya sa'yo. Napaismid na sagot ni Kay. Ingat ka na lang dun, Mars ha? At huwag ka na magpapadaig pa sa kung ano man ang damdaming natitira dyan sa puso mo para sa lalaking yon. Dagdag pang sabi nito. Pagdating nila sa apartment, agad si Fatima na nagtungo sa kanyang kwarto at nahiga sa kama. Tiningnan niya saglit ng kanyang orasan at 5:00 pa naman ng hapon. Kinuha niyang kanyang cellphone sa bag upang tingnan kung may text siya o importanteng tawag. Usal niya sa sarili. Sana nag-text si Hendrix sa kanya, kahit nangangamusta man lang. Pero nadismaya lang siya dahil kahit isa, wala taga siyang text na natanggap mula rito. Pero bakit sinabi nito na mahal siya? May mahal bang nakakatiis na hindi nangangumusta ang taong minamahal niya? Nagpupuyos na tanong ng isang bahagi ng kanyang utak. Ngunit isang bahagi naman ng isip niya ang sumagot. Baka sumusuko na yung tao kasi di mo nang sinabi na mahal mo rin siya, di ba? Oo nga naman. 2 beses na niyang narinig ang sinabi ng lalaki na mahal siya nito.
Pero hindi niya sinabing mahal din niya to. Ayaw kasi niya magkamali sa kanyang desisyon at baka masaktan pa niyang damdamin nito. Tiningnan niya ang kanyang relo at 6:00 na ng gabi. Kaya nagmamadali siyang bumangon at naghanap ng may isusuot sa closet. Humarap siya sa salamin at nag-ayos sa kanyang sarili. Naglagay siya ng pulbo at lipstick at tinalian niya ang kanyang buhok. Pagkatapos lumabas na siya ng kwarto. "Mars, aalis na ako," ani niya at kumatok sa pinto ng kwarto ni Kay. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, ngunit tulog na tulog ang kaibigan niya. Hindi na lamang niyang to ginising dahil total naman. Alam naman ito ang lakad niya. Sakay ng kanyang kotse, binaybay ni Fatima ang daan papunta sa Annabelle's Restaurant. At bakit sa dinami-dami ng mga restaurant sa Maynila, dito pa taga naisip ni Eric na magkita sila? Kaya tuloy, naaalala niyang ginawa niyang sorpresa noon sa dating nobyo. Sa Annabelle's Restaurant kasi siya umorder ng pagkain noon, pero nasayang lang ang lahat. Bigla siyang nilungkot sa mga alaalang yon. Pasado 7:00 na nang dumating si Fatima sa Annabelle's Restaurant. Pagkatapos niyang maipark ang sasakyan, nagtungo na siya sa loob. Sa may di kalayo ang mesa, mula sa pintuan, natanaw niya si Eric. Nauna pa to sa kanya. Noon, lagi naman tong nahuhuli sa mga dates nila. Gayunpaman, palagi niya tong inuunawa. Naiintindihan din naman kasi niya ang nature ng trabaho nito, lalo na kapag maraming pasyente na inaasikaso. Kumaway to sa kanya na makita siya nito, at na makalapit na siya, tumayo to at ngumiti sa kanya. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang sex appeal ni Eric. Kaya nga no wonder, lapitin to ng mga babae. At inaamin niyang, nagwagwapuhan pa rin siya dito. "Hi Fatima," bati nito pagkatapos pinaghila siya ng upuan. Gentleman talaga to noon pa. Isa to sa mga magagandang katangian ng lalaki, kaya niya to nagustuhan. Ngiti lang ang tinugon niya rito, saka umupo. Tinawag nito ang waiter at umorder ng pagkain. Palibhasa, alam na nito ang paborito niyang pagkain, kaya tong in-order ng lalaki. Habang naghihintay pa sila ng kanilang order, nagkwentuhan muna sila hanggang sa naging topic nila ang tungkol sa kanilang dalawa. "Fatima, I'm sorry. Alam ko kung gaano kita nasaktan noon. Pinagsisisihan ko yun, Fatima." Seryoso nitong sabi. "Matagal na yun, Eric. Kalimutan na natin." Tugon niya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang ihatid ng waiter ang kanilang order. Dahil ang gugutom na rin siya, agad naman siyang kumain habang si Eric naman ay matamang nakatingin lang sa kanya. Hindi man lang nito ginalawang pagkain. "Bakit?" tanong niya rito. Parang nako-conscious kasi siya sa mga titig nito. Wala Fatima," sagot ng lalaki at kumain na rin to. Pagkaraan ng ilang sandali, tapos na rin silang kumain. Na mag-angat siya ng tingin, nakita niyang parang may tinitingnan si Eric, kaya sinundan niya ang mga mata nito. At nabigla siya nang mamasdan niya sina Hendrix at Jewel na naroon sa kabilang mesa. Parang kakapasok lang ng mga to. Masaya ang dalawa na nagkukwentuhan habang hinihintay ng mga tong in-order nilang pagkain. Samut-saring emosyon na kanyang nararamdaman. Naroon ang inis, lungkot at selos dahil sa kanyang nasilayan. Nang makita siya ni Jewel na nakatingin sa kanila, sinadya pa nitong dumikit kay Hendrix habang humingiti ito na parang nang uuyam. Nang magtama ang kanilang mga mata ng lalaki, nabasa niyang pagkabigla nito at hindi na niya alam kung anong sumunod na reaksyon nito kasi agad na siyang nagbawi ng tingin. Ayaw na din yung malaman pa. Total, masaya na tong kasama si Jewel. Napapiglag siya nang biglang hawakan ni Eric ang kamay niya. "Fatima, I really miss you so much and I still love you. Please, magsimula tayo muli." Buong pagsusumamang wika nito. Tumingin siya dito at baka naman sa mga mata nito ang sincerity. Bigla namang naantig ang puso niya, lalo na nung nakita niyang namula ang mga mata ng lalaki. "Fatima, please, give me one more chance."
Pakiusap ulit nito. Eric, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Ayoko na masaktan. Sabi niya pagkatapos tumayo na siya. Please, umuwi na tayo. Sabi niya. Nagmamadali siya naglakad papunta sa exit door. Hindi niya nakuha pang tingnan sina Hendrix at Jewel na nooy kumakain. Nakasunod naman si Eric sa kanya hanggang sa makalabas sila ng restaurant. Fatima, please wait. Hindi naman kita minamadali eh. Handa ako maghintay hanggang sa mapagpasyahan mong bumalik sa akin. Saglit na huminto siya at nilingon ang lalaki. Hinintay niyang makalapit to sa kanya. Nakita niya ang mga luha sa mga mata nito, kaya sobrang naaawa siya dito. Inaamin niya na may puwang pa rin naman si Eric sa puso niya. Hindi niya basta-basta nakakalimutan ang 4 na taong relasyon nilang dalawa. Eric, aalis na ako. Gulong-gulong isip ko eh. Sabi niya, saka sumakay sa kanyang kotse. Aalis na lamang siya at baka hindi na niya mapigilan ang kanyang nararamdaman at tuluyan na siyang bibigay. Habang nakatutok ang mga mata niya sa kalsada, patuloy na ginugulo ng dalawang lalaking kanyang isipan. Mahal pa niya si Eric, pero mahal din naman niya si Hendrix. Ngunit hindi naman maaari na silang dalawa. Kailangang isa lang talagang piliin niya. Nasa ganoong kalalim ang pag-iisip niya nang biglang may nag-overtake sa kanya at hinarangan nito ang kalsada. Kaya agad siyang nagpreno. Biglang lumukob ang takot sa puso niya dahil akala niya mga masasamang tao. Ngunit na mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Hendrix na bumaba ng sasakyan. Seryoso ang mukha nito na parang nagagalit. Nakakunot ang noo nito at iimbagang na lumapit to sa kanya at kinatok nito ang bintana ng kanyang kotse. At nang buksan niya ito, "Pwede ba tayo mag-usap, Fatima?" Pabagsak ang tono ng boses ni Hendrix. Bumaba din siya ng sasakyan para kausapin ng lalaki. Alam niya magtatalo naman sila nito. Kasi sa tono pa lang ng pagsasalita ng lalaki, halatang galitan naman to. Ganito talagang ugali ni Hendrix. Ang pagiging mainitin ng ulo ang isa sa mga kahinaan nito. Anong pag-uusapan natin, Hendrix? Mahinahong tanong niya. So ganun na lang yun, Fatima? Bali wala na lang sayong lahat pagkatapos ng kontrata? Paunang salita nito. Alam na niya kung saan patungo ang pag-uusap nilang to. Anong ibig mo sabihin, Hendrix? Tanong niya na medyo naiirita na rin. Kaya pala hindi ka malang tumatawag o nag-text sa akin simula nung umalis ka ng bahay. Dahil nakikipagbalikan na pala doon sa ex-boyfriend mo manloloko? At bakit? Ikaw tumawag ka ba? Hindi ba't ako ang dapat magsabi niyan? Na kaya pala hindi ka tumawag o nag-text man lang sa akin dahil nakipagbalikan ka na kay Jewel? Nakita ko yata ang tag post mo. Naiinis na sabi niya. Hendrix, tapos na ang kontrata at walang anumang namagitan sa atin. Walang namagitan? Bakit? Wala ba nangyari sa atin? Wala lang ba yun sa'yo, Fatima? Hendrix, ayoko makipagtalo sa'yo. Pareho mainit ang ulo natin. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Sabi niya at akmang bubuksan na ang pinto ng kanyang kotse nang pigilin ni Hendrix ang kamay niya. Fatima, wala ba taga akong halaga sa'yo? Kahit konti lang ba wala ka naramdaman sa akin? Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo hindi mo ako mahal at hindi na ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Mariing wika ni Hendrix. Hindi si Fatima nakasagot. Ayaw niya magkamali ng desisyon. Ayaw niya makapanakit ng damdamin ng isang tao. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at nang hindi taga siya sumagot, dahan-dahang humakbang papalayo ang lalaki. Ngunit tiningnan muna niya to bago tuluyang tumalikod at sumakay ng kotse. Hendrix! Hendrix! No, antayin mo ko! Buong lakas sa sigaw ni Fatima habang mabilis na humahakbang para pigilin ng lalaki. Ngunit pinaandar na nito ang sasakyan. Hindi pa rin siya nawala ng pag-asa at muli siyang sumigaw kasama ng mga luhang nag-uunahang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Mahal kita, Hendrix!
Mahal kita. Hindi niya alam kung narinig siya ng lalaki. Basta't nais lang niyang isigaw ang totoong damdamin niya para rito. At dito na po nagtatapos ang 35 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.